Isang magandang dalaga ang pinahinto sa isang checkpoint sa kasagsagan ng sikat ng araw. Ngunit hindi ito isang ordinaryong operasyon. Ito ay isang patibong. Hiningan siya ng mga tiwaling pulis ng pera para sa areglo. Ngunit tumanggi siya dahil alam niyang simula pa lamang ito ng isang mas malaking laban. Habang umiinit ang sitwasyon at nagsimula ang karahasan, isang sundalo na nagngangalang Adrian ang dumating upang ipagtanggol siya. Subalit, hindi nagpatinag ang mga pulis. Brutal nilang binugbog si Adrian, kumilos ng walang awa dahil lamang sa kanyang paglaban. Ngunit nagkamali sila ng kinalaban. Hindi ordinaryong sundalo si Adrian. Gamit ang mabilis na reflexes at kaalaman sa military combat, matagumpay niyang nasangga ang mga atake at napabagsak ang ilan sa mga pulis gamit ang mga tiyak na galaw. Ang kanilang mundo ng karahasan at korupsyon ay muling hinarap ng isang taong hindi natatakot sa kanilang mga banta. Gayunpaman, tila inaasahan na ni Isa ang lahat ng ito. Hindi siya nagulat. Tila ba siya ay nasa isang mas malaking misyon? Sino nga ba si Isa? Bakit siya bigito'y kampante na kaya niyang labanan ang isang sistemang tila hindi tinatabla ng batas? Isang bagay ang tiyak, hindi siya isang biktima. Siya ang banta para sa mga nagtatago sa likod ng madilim na kapangyarihan. Ang laro ay nagsisimula pa lamang. Sa isang maaliwalas na umaga, ang sinag ng araw ay sumilip sa pagitan ng mga ulap at naghatid ng init sa mga lansangan ng syudad na nagsisimula ng maging abala. Sa gitna ng pagmamadali ng mga mamamayan, isang dalaga na nagngangalang Isabela, Isabi Reyes ang nagmamaneho ng kanyang paboritong motorsiklo. Ang kanyang tindig ay elegante kahit sa simpleng kasuotan. Maganda ang kanyang mukha at ang ekspresyon nito ay kalmado, ngunit puno ng determinasyon. Ang araw na iyon ay tila karaniwan lamang. Handa na siyang harapin ang kanyang pang-araw-araw na gawain. Ang masikip na trapiko ay hindi nakabawas sa kanyang pag-iingat sa pagmamaneho. Ngunit, hindi niya pa alam na ang kanyang maikling paglalakbay sa araw na iyon ay magdadala sa kanya sa isang pagsubok na hindi lamang makakaapekto sa kanyang sarili, kundi pati na rin sa katarungang matagal nang napabayaan sa likod ng asul na unipormeng dapat sana ay nagbibigay proteksyon. Patuloy sa pagmamaneho si Isa sa gitna ng matinding sikat ng araw. Ang abalang daan ay hindi nakabawas sa kanyang konsentrasyon. Hanggang sa bigla na lamang, mula sa gilid, isang patrol car ng pulisya ang humarang sa kanyang daraanan na pumilit sa kanya na biglang magpreno. Sa likod ng sasakyan, 4 na lalaking nakaunipormeng asul ang naghihintay. Sila ay nakatayo na tila nananakot. Isa sa kanila ang lumapit agad sa kanya nang walang anumang pag-aalinlangan. "Baba ka muna, miss," utos ng isa sa mga pulis na may malakas at matigas na boses. Ibinaba ni Isa ang kanyang mga paa mula sa motor. Pinanatili niya ang kanyang kahinahunan kahit na ang pagdududa ay nagsisimula ng pumasok sa kanyang isipan. Pinagmasdan niya ang 4 na lalaki ng salitan. "May checkpoint po ba ngayon?" tanong niya ng magalang. "May checkpoint ng mga sasakyan." "Ilabas mo ang mga papeles mo," sagot ng lalaking kalauna ay makikilalang si Sargento Sarmiento, na may malamig na tono. Binuksan ni Isa ang kanyang bag at inabot ang rehistro ng sasakyan at ang kanyang lisensya. Sinikap niyang manatiling kalmado kahit na ang pakiramdam sa paligid ay hindi tulad ng isang opisyal na operasyon. Walang anumang anunsyo o banner, walang police line, at wala ring mga taga-media o sibilyang opisyal na karaniwang naroroon sa mga malalaking operasyon. Ngunit, sa halip na suriin ang mga dokumento ng propesyonal, isang bahagyang ngiti ang gumuhit sa labi ni Sarmiento. Tila hindi sila kumikilos bilang mga tagapagpatupad ng batas, kundi bilang mga mangungotong na matagal nang naghihintay ng mabibiktima. Pabalik-balik na tiningnan ni Sarmiento ang mga papeles na inabot ni Isa gamit ang kanyang magaspang na daliri. Nanliit ang kanyang mga mata na para bang naghahanap ng anumang mali. Lumapit pa siya na naging dahilan upang bahagyang umatras si Isa dahil sa hindi komportableng pakiramdam na dulot ng kanyang presensya. "Saan ka dumaan kanina?" tanong niya habang matalim na nakatitig sa mga mata ni Isa. "Dumaan po ako sa karaniwang ruta, sir," mahinahong sagot ni Isa. Sinikap niyang panatilihin ang magalang na tono kahit na ang pakiramdam ng pagkainis ay nagsisimula ng mamuo. Isang mapanuyang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Sarmiento. "Nilabag mo ang marka sa kalsada kanina, miss."
pumasok ka sa busway. Kumunot ang noo ni isa. Sigurado siyang hindi siya dumaan sa naturang linya. Ang busway ay nasa kabilang panig ng kalsada at sapat ang kanyang pag-ingat upang hindi ito malampasan. Sigurado po akong hindi ako lumabag, sir. Nagmamaneho ako ayon sa batas, sabi niya ng may matatag na boses. Ngunit hindi ito pinansin ni Sarmiento. Tiniklop niya ang mga papeles at inilagay sa kanyang bulsa. Tila nais niyang ipakita na siya ang may kapangyarihan sa sitwasyong ito. Kung ipipilit mo ang opisyal na tiket, ikaw lang ang mahihirapan. Mas mabuti pang magbayad ka na lang ng administrative fee. 2,000 piso lang. Tapos ang problema, makakatuloy ka na sa trabaho mo. Ang kanyang mga salita ay binitawan ng napakagaan. Tila ba ito ay isang karaniwang solusyon? Ngunit para kay isa, ang pangungusap na iyon ay isang malinaw na katibayan ng pag-abuso sa kapangyarihan. Isang iligal na checkpoint na nagpapanggap na nagpapanatili ng kaayusan sa trapiko. Tinitigan niya si Sarmiento at pagkatapos ay ang mga kasamahan nitong tahimik na nakatayo. Alam nilang lahat na hindi ito isang ordinaryong operasyon. Ito ay isang organisadong pangingikil na nakasuot ng uniforme ng batas. At hindi hahayaan ni isa na palampasin ito. Tinitigan ni isa si Sarmiento ng matalim, sinusubukang basahin ang intensyon sa likod ng walang basehang akusasyon. Alam na alam niyang hindi ito isang ordinaryong checkpoint. Ito ay isang organisadong pangingikil na ginagamit ang asul na uniforme bilang panangga. Sigurado po akong hindi ako lumabag, sir, sabi niya ng may kalmado ngunit malakas na boses. Nagmamaneho po ako ayon sa batas. Kung talagang mayroon akong nilabag, pakigawan ninyo ako ng opisyal na tiket. Bumuntong hininga si Sarmiento at ngumisi. Nanliit ang kanyang mga mata bago muling magsalita. Kung ipipilit mo ang opisyal na tiket, ikaw lang ang mahihirapan. Mas mabuti pang magbayad ka na lang ng administrative fee. 2,000 piso. Tapos ang problema, makakatuloy ka na sa trabaho mo. Ang mga salita ay binitiwan ng napakagaan. Tila ba nag-aalok siya ng isang serbisyo para mapadali ang proseso, hindi isang iligal na pananakot. Ngunit para kay isa, ang pangungusap na iyon ay isang malinaw na katibayan ng pag-abuso sa kapangyarihan. Isang checkpoint na nagkukunwaring para sa kaayusan ng trapiko, ngunit ang totoo ay naghahanap lamang ng mabibiktima. Hindi po ako magbabayad ng walang legal na basehan, sir, matigas na sagot ni isa. Tiketan ninyo ako kung talagang nagkamali ako. Hayaan nating ang proseso ng batas ang magpasya. Saglit na naging tensyonado ang paligid. Ang hangin ng tanghali ay marahang umihip, tinatangay ang dulo ng jacket ni isa. Ang mga tiwaling pulis ay nagsimulang maging balisa. Karaniwan, kailangan lang nilang manakot ng isa o 2 beses at ang biktima ay sumusuko na. Ngunit hindi si isa. Nakatayo siyang tuwid. Kahit mag-isa sa gitna ng 4 na nakaunipormeng lalaki na malinaw na mas malakas kaysa sa kanya. Tinitigan siya ni Sarmiento saglit at pagkatapos ay tumawa ng mahina, isang tawang puno ng pang-iinsulto. Humakbang siya palapit na nagpaliit sa distansya sa pagitan nila ni isa. Masyado kayatang matalino, miss, sabi niya sa mahinang boses, halos isang bulong. Huwag kang maghanap ng gulo. Ngunit hindi pa rin umatras si isa. Hindi siya natinag. Hindi nagbago ang kanyang tingin. Alam niyang kahit na ang hakbang na iyon ay magdadala sa kanya sa isang alitan, kailangan niyang manindigan para sa kanyang prinsipyo. Dahil ang pananahimik ay hindi isang opsyon kung nais niyang ipaglaban ang katarungan. Nanatiling nakatayo ng tuwid si isa. Kahit na patuloy ang panggigipit ni Sarmiento, alam niyang kahit na ang kanyang kalaban ay nakasuot ng uniforme at may impluwensya, hindi siya dapat umatras. Marami na siyang nakitang ganitong kaso. Mga ordinaryong tao na kinikikilan dahil sa mga gawa-gawang paglabag. At ang giareglo ay nagiging madaling paraan na inaalok ng walang kahihiyan. Hindi po ako naghahanap ng gulo, sir, sabi ni isa ng may matatag na boses. Hinihiling ko lang po na tratuhin ako ayon sa batas. Kung mali ako, tiketan ninyo ako ng opisyal. Hayaan nating umusad ang proseso. Malakas na bumuntong hininga si Sarmiento. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Muli siyang humakbang palapit. Ngayon ay sapat na ang lapit nila para mapansin ng ilang tao sa paligid.
Ilang motorista na huminto ay nanonood na. Ngunit walang nangahas na magsalita. Ang tigas pa rin ng ulo mo, sabi ni Sarmiento. Hindi mo ba alam, miss, kung sino ang kinakaharap mo? Sumagot si isa ng mahinahon. Alam na alam ko po kung sino ang aking kinakaharap. At dahil dyan, umaasa ako na alam ninyo rin na kayo ay kumikilos sa labas ng batas. Lalong namula ang mukha ni Sarmiento. Ang galit ay nagsimula ng mamuo sa kanyang ekspresyon. Ang kanyang kanang kamay ay kumuyom. Hindi siya sanay na tratuhin ng ganito ng isang sibilyan, lalo na ng isang babae. Kung ganoon, bahala ka, biglang sigaw niya at pagkatapos ay marahas na itinulak ang dibdib ni isa gamit ang kanyang palad. Ang tulak ay sapat na malakas para mawala ng balanse si isa. Bumagsak siya sa mainit na aspalto. Ang kanyang tuhod ay sumayad at sumakit. Ngunit ang sakit na pisikal ay hindi mas matindi kaysa sa galit na nagsisimula ng mag-alab sa kanyang kalooban. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis kay Sarmiento. Isang matalim na tingin na puno ng galit, ngunit mayroon ding determinasyon. Hindi siya susuko. Wala siyang balak na lumaban ng pisikal dahil alam niyang ang tunay na laban ay wala doon. Ngunit alam din niyang hindi siya nag-iisa dahil mula sa gilid ng kalsada, isang boses ng lalaki na kalmado, ngunit puno ng diin ang nagsimulang marinig. Bakit ninyo sinasaktan ang isang babae ng ganyan? Mula sa gilid ng kalsada, isang lalaking nakasibilyan, ngunit may matipunong tindig at tiwalang mga hakbang ang nagsimulang lumapit. Siya si Adrian, isang sundalo ng Armed Forces of the Philippines na nagkataong napadaan sa lugar nang mangyari ang insidente. Kalmado ang kanyang mukha, ngunit ang talim ng kanyang mga mata ay nagpapakita ng kanyang hindi pagsang-ayon sa marahas na pagtrato na kadarating lamang na nangyari. Bakit ninyo sinasaktan ang isang babae ng ganyan? Tanong niya. Ang kanyang boses ay sapat na malakas para marinig ng lahat sa paligid. Mabilis na lumingon si Sarmiento. Namumula ang kanyang mukha dahil sa galit na hindi pa humuhupa. Huminga siya ng malalim at pagkatapos ay sumagot ng may panunuya. Huwag kang makialam sa aming usapan, sundalo. Ito ay usapin ng pulis. Hindi umatras si Adrian. Lumakad siya papalapit hanggang sa tumayo sa tabi ni isa, na sinusubukan pa ring tumayo mula sa mainit na aspalto. Saglit siyang lumingon kay isa, tinitiyak na maayos lang ito, at pagkatapos ay muling tumingin kay Sarmiento. Walang sinuman ang may karapatang manakit ng babae, sabi ni Adrian ng may mahinahon ngunit matatag na boses. Anuman ang kanyang propesyon, anuman ang kanyang posisyon. Ang mga salitang iyon ay nagpangiti kay Sarmiento. Lumapit siya, naghahamon. Naghahanap ka ba ng gulo? Sumagot si Adrian nang hindi natitinag. Sinusubukan ko lang pigilan ang mas malaking gulo. Nagbigay ng senya si Sarmiento sa kanyang mga kasamahan. Isa sa mga pulis ang agad na lumapit na may intensyong itulak si Adrian paatras. Ngunit sa isang mabilis na kilos, umiwas si Adrian at pagkatapos ay hinawakan ang braso ng pulis at ibinagsak ito sa lupa. Sa isang iglap, nagkagulo ang mga tao sa paligid. Ilang motorista ang huminto upang panoorin ang lumalalang alitan. Ang iba pang mga pulis ay agad na dinukot ang kanilang mga batuta, handa na tulungan ang kanilang kasamahan. Ngunit, wala sa intensyon ni Adrian na umatake. Nakatayo siyang tuwid, ang mga kamay ay nasa harap ng dibdib, sa isang depensibong posisyon, ngunit nananatiling kalmado. Ayaw kong makipag-away, sabi niya. Gusto ko lang na kumilos kayo ayon sa batas. Hindi tulad ng mga preman. Malakas na bumuntong hininga si Sarmiento. Muli siyang lumapit at biglang nagpakawala ng suntok patungo kay Adrian. Mabilis itong nasangga ni Adrian. Ang suntok ay naging isang pisikal na sagupaan na hindi maiiwasan. Isang atake ang naging serye ng mga kontra-atake. Si Adrian, gamit ang kanyang kaalaman sa military combat, ay nagawang patumbahin ang dalawang pulis bago siya mismo ay sinunggaban mula sa likod ni Sarmiento. Siya ay sinakal at pagkatapos ay ibinagsak sa aspalto. Ang kanyang katawan ay nakaramdam ng matinding sakit. Hirap siyang huminga. Sa ibabaw niya, si Sarmiento ay nakatayo na may mayabang at galit na mukha. Si isa, na nakakita nito, ay napigilan ang kanyang mga luha. Humakbang siya palapit. Huwag ninyong gawin yan. Ngunit hindi pinansin ni Sarmiento.
Tiningnan niya si Adrian na nakahandusay at sinabi sa mahinang boses, "Huwag kang magpanggap na bayani dito, sundalo." Nakahandusay si Adrian sa mainit na aspalto. Masakit pa rin ang kanyang katawan dahil sa malakas na pagbagsak na ginawa ni Sarmiento. Hirap siyang huminga at ang pawis ay tumutulo sa kanyang noo. Ngunit kahit na nanghihina ang kanyang katawan, hindi pa rin nawawala ang kanyang determinasyon. Alam niyang hindi lang niya ipinagtatanggol ang kanyang sarili, kundi ang katarungan. Nakatayo si isa hindi kalayuan sa kanya, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Halos tumulo na ang kanyang mga luha nang makita niyang nasasaktan si Adrian dahil sa pagtatanggol sa kanya. Ngunit alam niyang ang pagsuko ay hindi isang opsyon. "Itigil niyo na yan." "Sobra na to," sigaw niya, basag ang kanyang boses dahil sa pigil na emosyon. Malakas na bumuntong hininga si Sarmiento. "Ikaw din, huwag kang maging matapang, miss. Kami ang batas." "Batas o preman na nakauniporme," sagot ni Adrian habang sinusubukang tumayo. Hirap pa rin siyang huminga. Muling lumapit si Sarmiento, handa nang sumipa. Ngunit bago pa man tumama ang kanyang paa sa katawan ni Adrian, sa isang mabilis na kilos, nasangga ito ng sundalo at gumawa ng isang depensibong galaw na nagpatumba kay Sarmiento sa gilid. Nag-ingay ang mga tao. Ilang motorista ang nagsimula ng kunan ng video ang pangyayari mula sa malayo. Habang ang mga kasamahan ni Sarmiento ay tila nag-aalangan, hindi sigurado kung dapat ba silang sumugod o umatras. Dahan-dahang tumayo si Adrian. Nanginginig ang kanyang katawan dahil sa sakit. Ngunit nanatili siyang nakatayo ng tuwid. Tinitigan niya si Sarmiento na ngayon ay nakaupo sa aspalto at sinabi, "Hindi ako mananahimik kung makakakita ako ng kawalang katarungan. May kapangyarihan kayo pero ginagamit ninyo ito para manakit ng mamamayan." Tumayo si Sarmiento ng may hirap. Namumula ang kanyang mukha dahil sa galit at nasirang dangal. "Talagang naghahanap ka ng kamatayan, sundalo." Ngunit hindi na tinag si Adrian. Humakbang siya palapit. At pagkatapos, sa isang matigas at kontroladong tono, sinabi niya, "Hindi ako takot sa iyong mga banta at sisiguraduhin kong malalaman ng lahat kung sino talaga kayo." Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang telepono, ipinapakita ang screen at nagsimula ng mag-record. "I-report ko ito sa hepe ng pulisya. Sana handa kayong managot sa lahat ng nangyari ngayon." Saglit na natigilan si Sarmiento. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang magpakita ng pag-aalala. Nagkatinginan sila ng kanyang mga kasamahan. Alam nilang kung aabot ang kasong ito sa mas mataas na antas, maaari silang harapin ang seryosong parusa. Ngunit sinubukan ni Sarmiento na panatilihin ang kanyang otoridad. Malakas siyang bumuntong hininga at sinabi, "Magsumbong ka kung matapang ka. Kahit ang hepe ay hindi kami magagalaw. Mayroon kaming backer na mas malakas pa sa kanya." Tinitigan siya ni Adrian ng matalim. "Sino?" malamig niyang tanong. Ngumisi si Sarmiento. "Si Velasco." Ang pangalang T. Velasco. Tila isang alingaw-ngao na umalingaw-ngao sa hangin ang tanghali, pumasok sa pandinig ni na Adrian at isa na parang isang nakatagong banta. Ang pangalang iyon ay hindi bago kay Adrian, isang pangalan na madalas lumabas sa mga usap-usapan sa militar at pulisya bilang utak ng iba't ibang iligal na gawain na mahirap abutin ng batas. Matamang tinitigan ni Adrian si Sarmiento. "Saan ang address ni Velasco?" tanong niya ng walang emosyon, ngunit puno ng determinasyon. Malakas na bumuntong hininga si Sarmiento, sinusubukan pa ring panatilihin ang kanyang otoridad kahit hindi pa ganap na nakakabawi ang kanyang katawan mula sa pagkakabagsak. "Anong pakialam mo? Sa tingin mo ba'y ordinaryong tao lang siya na basta-basta mo na lang mahahanap? Kung takot kayo kay Velasco, hayaan ninyong kami ang humarap sa kanya," sabi ni isa ng may malamig ngunit malakas na boses. Mabilis na lumingon si Sarmiento kay isa. Puno ng pagtatanong ang kanyang mga mata. Nagsimula siyang makaramdam na mayroong kakaiba sa kilos ng babae, ngunit ayaw pa rin niyang magsalita. Ngunit dahil sa pressure mula kay Adrian, napilitan din siyang magsalita. "May malaki siyang bahay sa Sendana Raya Avenue. Pero huwag kang mangarap na makapasok doon ng walang pahintulot. Protektado siya." Nagkatinginan sina Adrian at isa. Nakakuha na sila ng isang mahalagang impormasyon. "Salamat," maikling sabi ni Adrian.
Pagkatapos ay mabilis niyang sinunggaban si Sarmiento. Sasama ka rin. Sabay tayong haharap sa hepe. Nagpumigla si Sarmiento, ngunit masyadong malakas ang pagkakahawak ni Adrian. Baliw ka. Hindi ako gagalawin ng hepe. Lumapit si Isa. Kalmado ang kanyang boses ngunit puno ng kumpiyansa. Hindi lang kami haharap sa hepe. Sisiguraduhin naming malalantad ang lahat ng ito. Pagkatapos ay tiningnan ni Adrian si Isa. Umuwi ka na. Ako na ang bahala dito. Ngunit hindi umatras si Isa. Sumagot siya ng may matatag na tono. Hindi. Sasama ako. Hayaan nating ang panahon ang magsabi kung sino talaga ako. Saglit na napaisip si Adrian, pinagmamasdan ang matatag na mukha ni Isa. Mayroong isang bagay sa babae na nagbigay sa kanya ng katiyakan na hindi siya nagkamali na isama ito sa kanyang paglalakbay. Nang walang gaanong protesta, marahan siyang tumango. Kasama si Sarmiento na nakaposas gamit ang isang pansamantalang tali, naglakad sila patungo sa sasakyan ni Adrian na nakaparada hindi kalayuan. Bawat hakbang, ang araw na iyon ay naging simula ng isang mas malaking laban. Hindi lang para kina Adrian at Isa, kundi para sa buong syudad na matagal nang nabubuhay sa ilalim ng anino ng takot sa isang madilim na kapangyarihang nagngangalang Velasco. Ang sikat ng araw sa tanghali ay tumama sa compound ng lokal na himpilan ng pulisya, isang malaking gusali na dapat sana isimbolo ng proteksyon at pagpapatupad ng batas. Sa loob ng isa sa malalaking silid na may puting pader at air condition, si Police Colonel Santiago ay nakaupo sa likod ng isang malaking mesa na gawa sa kahoy na may malungkot na ekspresyon. Katatapos lang niyang pakinggan ang ulat mula kina Adrian at Isa, kasama ang testimonya ni Sarmiento na ngayon ay nakaupo sa isang plastik na upuan na nakaposas ang mga kamay. Nakatayo ng tuwid si Adrian sa gitna ng silid. Hindi inaalis ang kanyang tingin sa mukha ng hepe. Inireport na po namin ang lahat. Si Sargento Sarmiento at ang iba pang pulis ay nagsagawa ng iligal na checkpoint, nangikil sa mga motorista, at naging marahas pa. At pinoprotektahan nila ang isang taong nagngangalang Velasco. Idinagdag ni Isa ng may kalmado, ngunit matigas na boses, si Velasco ang utak ng lahat ng ito. Mayroon kaming address niya, dapat siyang arestuhin. Huminga ng malalim si Colonel Santiago, ang kanyang mga mata ay tila pagod. Tila ba matagal na niyang pasan ang isang mabigat na responsibilidad. Tinitigan niya ang dalawang tao sa kanyang harapan, isang sundalo at isang dalaga, at pagkatapos ay marahang nagsalita, hindi ko maaaring arestuhin si Velasco. Kumunot ang noo ni Adrian. Bakit? Ito ay malinaw na ebidensya. Binaback-upan niya ang mga tiwaling pulis para mangikil. Umiling si Colonel Santiago. Hindi siya ordinaryong tao. Mayroon siyang mas malawak at mas malakas na network. Kahit na mas mataas pa sa akin. Kung susubukan ko siyang galawin, magiging malaki ang kahihinatnan. Hindi lang para sa akin, kundi para sa buong institusyon. Tinitigan ni Isa si Santiago ng matalim. Kung ganoon, hinahayaan ninyo lang siya, hinahayaan ninyong mangyari ang kawalang katarungan, hinahayaan ninyong mapinsala ang mamamayan. Iniiwas ni Santiago ang kanyang tingin. Mahina ang kanyang boses, halos isang bulong. Ako'y isang ordinaryong tao lang. Hindi ko kayang labanan ang mas malaking kapangyarihan ng walang suporta. Mahinang bumuntong hininga si Adrian. Kung ganoon, hayaan ninyong ako ang lumaban sa kanya. Tumango si Isa. Sasama rin ako. Tinitigan sila ni Colonel Santiago na may halong paghanga at pag-aalala. Hindi ninyo alam kung sino ang inyong kinakaharap. Aalamin namin, matatag na sagot ni Adrian. Nagkatinginan silang dalawa at sabay na nagpahayag ng iisang determinasyon. Hindi kami aatras. Ang sikat ng araw ay lumipat na sa kanluran ng iwan ni na Adrian at Isa ang himpilan ng pulisya. Dala nila si Sarmiento na nakaposas, na inihatid ng dalawang pulis na inatasang magbantay sa kanya. Kahit na si Colonel Santiago mismo ay walang direktang aksyon laban kay Velasco, gamit ang address na nakuha mula kay Sarmiento, nagpasya ang dalawa na puntahan ang maranyang bahay ni Velasco sa isang eksklusibong lugar sa Sendana Raya Avenue. Napapaligiran ng mataas na pader ang bahay na may mga giti sa bawat sulok. Sa harap ng pangunahing gate,
Ilang mga lalaking nakaitim na uniforme ang nagbabantay na may seryosong ekspresyon. Bumaba sina Adrian at isa sa sasakyan. Matatag ang kanilang mga hakbang kahit na may panganib na nakaamba. Wala silang dalang armas. Tanging ang determinasyon at paniniwala sa katarungan na dapat ipaglaban. Isang malaking lalaki ang humarang sa kanilang daraanan. "Sino kayo? Anong kailangan ninyo?" Sumagot si isa ng may kalmado ngunit malakas na boses. "Gusto kong makipagkita sa boss ninyo." Si Velasco. Tinitigan siya ng lalaki ng malamig. Hindi siya tumatanggap ng mga hindi inaasahang bisita. Hindi pa siya natatapos magsalita, nagbigay ng senyas ang isa pang lalaki at bigla silang sumugod, sinusubukang harangin o atakihin sila. Ngunit, mabilis ang reflexes ni isa. Sa isang mabilis na kilos, nasangga niya ang unang atake at pinatumba ang isa sa mga lalaki gamit ang isang mababang sipa na nagpatumba sa kanya. Hindi rin nagpatinag si Adrian. Tinulungan niya si isa na labanan ang iba pang mga lalaki na nagsimula ng maging marahas. Sa maikling panahon, ilan sa kanila ay nakahandusay na sa lupa, hindi makalaban sa galing ng dalawa sa pakikipaglaban. Dahil dito, nag-alinlangan ang iba pang mga lalaki. Pinuwersang buksan ang gate at pumasok sina Isa at Adrian sa malaking bahay. Sa loob, lalong naging tensyonado ang sitwasyon. Daan-daang mga lalaki ang handang humarang. Ngunit, patuloy na lumakad si Isa nang walang anumang pag-aalinlangan. Isa-isang sumubok na umatake ang mga lalaki, ngunit matagumpay niyang napabagsak ang mga ito gamit ang epektibong galaw at sapat na lakas. Sa wakas, mula sa maluwang at marangyang sala, isang lalaking nasa katanghali ang gulang na may karismatikong aura at malamig na mukha ang lumabas. Nanliit ang kanyang mga mata nang makita ang pagdating nina Isa at Adrian. "Ang lakas ng loob ninyong pumunta dito," sabi niya sa mahinang boses ngunit puno ng banta. Humakbang si Isa palapit na walang takot. "Sumuko ka na. Nahuli na namin si Sarmiento at alam namin ang lahat tungkol sa'yo, Velasco." Isang bahagyang ngiti ang gumuhit sa labi ni Velasco, halos isang pang-insulto. "Pero hindi ninyo ako magagalaw." Tinitigan siya ni Isa ng malamig. "Sino ka ba talaga?" matigas niyang tanong. Huminga ng malalim si Velasco at sumagot, "Ako si Ricardo Velasco, ang naghahari sa syudad na ito." Hindi na tinag si Isa. Inilabas niya ang kanyang telepono, pinindot ang isang pindutan, at sinabi, "Tingnan natin kung sino talaga ang may kapangyarihan ngayon." Ilang sandali matapos pindutin ni Isa ang pindutan sa kanyang telepono, ang tunog ng humuhuning hangin ng tanghali ay pumasok sa malalaking bintana na bukas. Nakatayo si Velasco sa gitna ng marangyang silid na may aura ng kapangyarihan na tila nagpapayuko sa mga pader ng bahay. Tinitigan niya sina Isa at Adrian ng salitan na mayroon pa ring bahagyang ngiti, isang ngiti na may halong kumpiyansa, banta at pang-iinsulto. "Sa tingin mo, sa pagtawag mo sa kung sino man, magagalaw mo ako," sabi niya sa mahinang boses ngunit matalim. "Hindi ako ordinaryong tao. Matagal na akong naririto sa likod ng lahat ng ito." Hindi direktang sumagot si Isa. Tinitigan niya lang ito ng matalim. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na may hindi natitinag na paniniwala. Walang pag-aalinlangan, walang takot. Tanging ang determinasyong dala niya mula pa sa simula. Nakatayo si Adrian sa kanyang tabi. Masakit pa rin ang kanyang katawan dahil sa mga naunang sugat, ngunit ang kanyang diwa ay nananatiling nag-aalab. Tinoon niya ang kanyang tingin kay Velasco at nagtanong, "Sino ka ba talaga?" "Isa, bakit ka bigito'y kampante na kaya mong harapin ang lahat ng ito?" Saglit na lumingon si Isa kay Adrian. Kalmado ang kanyang mukha, ngunit maraming sinasabi ang kanyang mga mata. "Malalaman mo rin mamaya," maikli niyang sagot. "Pero maniwala ka, hindi tayo pumunta dito ng walang dala." Bago pa man makapagtanong muli si Adrian, ang tunog ng sirena ng mga sasakyan ng pulis ay nagsimulang marinig mula sa malayo. Habang papalapit, lalong lumalakas. At hindi nagtagal, isang konvoy ng mga sasakyan ng pulis, kumpleto sa mga kumikislap na ilaw at malakas na tunog, ang pumasok sa gate ng bahay ni Velasco. Ilang mga tauhan na natira sa bakuran ay sinubukang humarang, ngunit agad silang pinaalis ng mga unipormadong pulis na bumaba mula sa mga sasakyan ng may determinasyon.
Si Police General Antonio Reyes mismo ang bumaba mula sa unang sasakyan, kasunod ng ilang mga investigador at isang special team. Lumakad siya patungo sa pangunahing pinto na may tiyak na mga hakbang at malamig na tingin. Tila nagulat si Velasco. Nanliit ang kanyang mga mata. Ang kanyang mukha ay nagsimulang magpakita ng pag-aalala na bihirang makita. Lumapit siya sa bintana, tiningnan ang mga sasakyan at pagkatapos ay bumaling kay Isa. "Ito ba ang panakot mo?" tanong niya sa mahinang boses. Sumagot si Isa ng mahinahon, "Hindi ito panakot. Ito ang katarungan na sa wakas ay dumating na sayo." Pumasok si General Reyes sa silid, kasunod ng ilang mga opisyal. Tinitigan niya si Velasco nang walang anumang pag-aalinlangan. "Velasco, arestado ka sa kasong pangingikil, pag-abuso sa kapangyarihan, at pagkakasangkot sa korupsyon, kasama ang mga tiwaling opisyal. Sumama ka sa amin." Hindi umatras si Velasco. Sinubukan pa rin niyang panatilihin ang kanyang otoridad. "Sa tingin ninyo, basta na lang ako sasama? Dapat ninyong malaman, mayroon akong ebidensya sa maraming bagay, kasama na si Colonel Santiago." Hindi na tinag si General Reyes. "Sabihin mo ang lahat sa interrogation room. Handa kaming makinig kasama ang mga ebidensyang hawak din namin." Humakbang si Isa palapit. At sa pagkakataong ito, ang ebidensya ay hindi mawawala o mamamanipula. Tinitigan siya ni Velasco ng matalim at huminga ng malalim. Alam niyang sa pagkakataong ito, wala na siyang matatakbuhan. Sa wakas, marahan siyang tumango kahit na may pigil na galit. "Sige, tingnan natin kung sino talaga ang babagsak." Sa interrogation room ng pambansang himpilan ng pulisya, ang hangin ay mabigat at puno ng tensyon. Ang ilaw na puti ay nagniningning sa ibabaw ng madilim na mesa, nagbibigay ng malamig na liwanag na tila nagha-highlight sa bawat ekspresyon ng mukha. Sa isang panig ng mesa, nakaupo sina Velasco at Sarmiento, parehong nakasuot ng damit ng bilanggo. Sa kabilang panig, ang team ng mga investigador kasama si General Reyes at si Isa Reyes ay handa nang simulan ang masinsinang pagsisiyasat. Naroroon din si Adrian bilang pangunahing saksi. Nakatayo siya sa isang sulok ng silid, nakakrus ang mga braso. Hindi niya inaalis ang kanyang tingin sa walang emosyong mukha ni Velasco, isang taong matagal nang naniniwalang hindi siya kayang abutin ng batas. "Pakipaliwanag ang inyong ugnayan kay Sargento Sarmiento," sabi ng isa sa mga investigador ng may kalmado ngunit direktang boses. Sumagot si Sarmiento ng may pag-aalinlangan, "Ginagawa lang po namin ang aming trabaho." "Trabaho?" tanong ni General Reyes ng may malamig na tono. "Ang pangingikil ba ay trabaho?" Hindi direktang sumagot si Sarmiento. Ang kanyang tingin ay palingalinga, tila naghahanap ng suporta mula kay Velasco. Ngunit, ang lalaki ay ngumiti lamang at sinabi sa mahinang boses, "Ngunit malinaw, bakit kami lang ang sinisisi? Tanungin ninyo si Colonel Santiago. Kasama rin siya sa lahat ng ito." Ang mga salitang iyon ay nagpabigat lalo sa atmosfera ng silid. Ilang mga opisyal ang nagkatinginan habang si Adrian ay lumapit na may pagdududa. "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni General Reyes nang hindi inaalis ang tingin kay Velasco. Mas lumawak ang ngiti ni Velasco. Hindi lang alam ni Colonel Santiago, kasama siya. Siya pa nga ang nag-ayos para malaya kaming makakilos. Ang pera mula sa pangingikil ay hinati-hati, kasama na para sa kanya. Nagulat si Sarmiento, nanlaki ang kanyang mga mata. Mabilis siyang lumingon kay Velasco. "Anong ibig mong sabihin, boss?" "Hindi naman." "Huwag kang magkunwari," malamig na putol ni Velasco. "Sa tingin mo, wala akong alam? Ang lahat ng daloy ng pera ay dumadaan sa mas mataas na network, at si Santiago ay isa sa kanila." Sa wakas ay nagsalita si Isa. Kalmado ang kanyang boses ngunit matalim. "Kung ganoon, kailangan din nating arestuhin si Santiago." Marahang tumango si General Reyes at nagbigay ng maikling utos sa isa sa mga opisyal. "Tawagan ang team. Dalhin dito si Colonel Santiago para sa investigasyon." Agad na lumabas ang opisyal. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis at tiyak. Samantala, si Velasco ay nakaupo pa rin ng mayabang. Kahit na iba na ang kanyang sitwasyon, lumapit si Adrian sa mesa at nagtanong, "At ikaw, ilalantad mo ba ang buong network na ito?" Tinitigan ni Velasco si Adrian at ngumisi.
Kung ibubunyag ko ang lahat, maraming tao ang babagsak, kasama na ang institusyong ito. Tinitigan siya ni General Reyes ng matalim. Hayaan mo kaming bahala dyan. Ang tungkulin mo ay magsabi ng totoo. Idinagdag ni isa ng may matatag na boses. Ang katarungan ay hindi magiging makatarungan kung bahagya lang ang ilalantad. Mahinang tumawa si Velasco ngunit hindi sumagot. Alam niyang sa pagkakataong ito, hindi na niya kontrolado ang kwento. Ang paglilitis ay ginanap sa pangunahing bulwagan ng korte. Isang marangyang silid na may mataas na kisame at mga pader na gawa sa lumang kahoy na nagpapahiwatig ng kapangyarihan ng batas. Ang ingay ng media at mga ordinaryong tao na naghihintay sa labas ay patunay na ang kasong ito ay nakakuha ng malawak na atensyon ng publiko. Hindi lamang ito tungkol sa parusa para sa mga nagkasala. Ito ay simbolo ng pag-asa na ang korupsyon at pag-abuso sa kapangyarihan ay maaaring abutin ng kamay ng batas. Sa loob ng silid, sina Velasco, Sarmiento, at Colonel Santiago ay nakaupo sa upuan ng mga akusado na may iba't ibang ekspresyon. Nananatiling kalmado si Velasco, tila tiwala sa kanyang sariling diskarte. Si Sarmiento ay balisa, paminsan-minsan ay inililihis ang kanyang tingin sa mga mamamahayag na kumukuha ng video. Habang si Colonel Santiago ay nakatingin sa mesa na may blankong ekspresyon, tila nakikipagbuno sa malalim na pagsisisi. Ang punong hukom, isang may edad na lalaki na may otoridad, ay binuksan ang paglilitis ng may malakas na boses. Ang paglilitis na yon ay tatalakayin ang kaso ng pangingikil, pag-abuso sa kapangyarihan, at kolusyon sa pagitan ng mga tiwaling opisyal at pribadong individual. Ang mga akusado ay sinamahan ng kanilang mga abogado. Ang team ng mga investigador ay naroroon din bilang mga saksi. Sa panig ng mga saksi, si Adrian ay nakaupo kasama si General Reyes at Isa Reyes. Nakatingin siya sa harap ng may buong konsentrasyon. Kahit hindi siya isang piskal o hukom, alam niyang ang mangyayari sa silid na iyon ay magtatakda ng kinabukasan ng kanilang syudad. Sinimula ng team ng mga investigador na basahin ang serye ng mga ebidensyang nakalap. Mga GC footage mula sa lokasyon ng iligal na checkpoint, testimonya ng mga mamamayan, mga dokumento ng daloy ng pera mula sa mga tiwaling pulis, hanggang sa testimonya ni Sarmiento na sa wakas ay umamin sa kanilang ugnayan kay Velasco at Colonel Santiago. Batay sa lahat ng ebidensyang ito, sabi ng isa sa mga miyembro ng team, maaari naming tapusin na ang akusadong si Velasco ang utak ng operasyon ng pangingikil na isinagawa ng mga tiwaling pulis sa ilalim ng isang sistematikong network na kinasasangkutan ng mataas na opisyal, kasama na si Colonel Santiago. Nakikinig si Sarmiento na lalong natataranta. Lumingon siya kay Velasco. Boss, di ba't nagkasundo tayo na hindi natin ito lahat ibubunyag? Isang bahagyang ngiti ang gumuhit sa labi ni Velasco. Nanliit ang kanyang mga mata. Sa tingin mo, may pakialam ako sa kapalaran mo. Ang mahalaga lang sa akin ay ang aking sarili. Tinuktok ng hukom ang kanyang martilyo. Ginoong Velasco, pinaaalalahanan ko kayo na panatilihin ang inyong tamang asa sa loob ng korte. Nagkibit balikat si Velasco nang walang anumang pagsisisi. Paumanhin, kamahalan, ngunit hayaan ninyong ipaliwanag ko muli. Alam ng lahat na nangyayari ito, ngunit ilan lang ang naglalakas loob na magsalita. At ngayon, sila ay nagsasalita. Inilipat ng hukom ang kanyang tingin kay Colonel Santiago. Paano naman kayo, Ginoong Santiago? Inaamin ba ninyo ang inyong pagkakasangkot? Huminga ng malalim si Santiago, mahina ang kanyang boses, halos isang bulong. Opo, inaamin kong kasama ako. Isang pag-amin na nag-ingay sa buong silid. Ilang mga taga-media ang agad na isinulat ang bawat salita. Ang mga ordinaryong tao na nanonood mula sa mga monitor sa labas ay nagsimulang magbulungan. Tinitigan ni Adrian si Santiago na may halong galit at pagkadismaya. Ang posisyon ay isang tiwala, hindi isang negosyo. Lumingon si Isa kay Adrian. At ngayon, ang batas ang magtatakda ng kahihinatnan. Muling tinuktok ng hukom ang kanyang martilyo upang pakalmahin ang sitwasyon. Ang paglilitis ay ipagpapatuloy bukas para sa pagbasa ng hatol. Ngunit alam ng lahat sa silid na iyon na ang katotohanan ay natagpuan na ang kanyang daan. Ngayon, ang huling hatol na lamang ng batas ang hinihintay. Dumating ang huling araw ng paglilitis.
Ang malamig na hangin ng umaga ay bumalot sa syudad, nagdadala ng isang uri ng kapayapaan na bihirang maramdaman sa mga nakaraang panahon. Sa pangunahing bulwagan ng korte, ramdam pa rin ang tensyon. Lahat ng mata ay nakatuon sa proseso ng batas na magtatakda ng kapalaran ni Velasco, Sarmiento at Colonel Santiago. Ang punong hukom ay nakaupo sa mataas na upuan na may seryosong mukha. Ang ingay ng mga tao ay dahan-dahang humina ng tuktukin ang martilyo, hudyat ng pagsisimula ng pagbasa ng hatol. Matapos pakinggan ang lahat ng testimonya ng mga saksi, mga ebidensyang iniharap, at ang testimonya ng mga akusado, sabi ng hukom ng may otoridad na boses, ang korte ay nagpasya. Tinitigan niya ang bawat akusado bago magpatuloy. Ang akusadong si Sargento Sarmiento ay napatunayang nagkasala ng pag-abuso sa kapangyarihan at pangingikil. Ang kanyang hatol ay pagkakatanggal bilang miyembro ng pulisya at pagkakakulong ng 5 taon. Yumuko si Sarmiento. Malungkot ang kanyang mukha. Hindi siya nagsalita. Ang akusadong si Ricardo Velasco ay napatunayang nagkasala ng pag-organisa ng iligal na network, kolusyon sa mga opisyal, at organisadong pangingikil. Ang korte ay nagpapataw ng parusang 20 taong pagkakakulong. Isang bahagyang ngiti ang gumuhit sa labi ni Velasco, tila hindi nagulat. Ngunit, ang sigawan mula sa labas ng silid ay nagpapakita na nararamdaman ng mamamayan na ang katarungan ay naipatupad. At panghuli, patuloy ng hukom, ang akusadong si Police Colonel Santiago ay napatunayang nagkasala ng paglabag sa Code of Ethics ng propesyon at pakikilahok sa korupsyon. Ang kanyang hatol ay pagkakatanggal sa serbisyo sa hindi marangal na paraan mula sa institusyon ng pulisya at pagbawi sa lahat ng kanyang mga karapatan bilang empleyado ng gobyerno. Isang malalim na buntong hininga ang narinig mula sa mga tao. Ito ay isang pambihirang sandali. Isang mataas na opisyal ng pulisya ang bumagsak dahil sa kanyang sariling gawa. Ilang araw matapos ibaba ang hatol, pinangunahan ni General Reyes ang isang malaking seremonya sa himpilan ng pulisya. Ang mga miyembro ng pulisya mula sa lahat ng unit ay nagtipon sa maayos na pormasyon, handang makinig sa mga bagong utos. Sa tabi ng general, nakatayo ang isang dalagang maayos ang pananamit na may matatag ngunit payapang tingin. Ito si Isa Reyes. Nagsimulang magsalita si General Reyes, ang kanyang boses ay malakas at matatag. Maligayang pagdating sa ating bagong hepe ng pulisya, si Isa Reyes, isang dalagang nagpatunay na ang integridad at katapangan ay maaaring magkasama sa isang lingkod bayan. Humakbang si Isa palapit at nagsalita ng may kalmado, ngunit puno ng kumpiyansang tono. Naniniwala ako na ang ating tungkulin bilang pulis ay hindi lamang magpatupad ng batas, kundi protektahan at paglingkuran ang mamamayan. Sisiguraduhin kong ang institusyong ito ay muling magiging lugar kung saan ang mga mamamayan ay humihingi ng proteksyon, hindi lugar kung saan sila ay tinatakot. Ang seremonya ay nagtapos sa palakpakan mula sa lahat ng miyembro. Ang imahe ng pulisya na nasira ay dahan-dahang bumabalik. At sa ilalim ng pamumuno ni Isa, ang pag-asang iyon ay nagiging totoo na ngayon. Ilang araw ang lumipas, sa isang tahimik na kapihan sa isang sulok ng syudad, magkaharap na nakaupo sina Adrian at Isa. Ang mainit na kape ay umuusok sa mesa, habang isang bahagyang ngiti ang nakaguhit sa kanilang mga mukha. Tinitigan ni Adrian si Isa habang nakangiti. Hindi ko talaga inaasahan na ikaw pala ang bagong hepe. Umiti rin si Isa. At hindi ko rin inaasahan na mayroong isang sundalo na bigito'y nagmamalasakit sa katarungan sa labas ng kanyang hanay. Mahinang tumawa si Adrian. Dahil dyan kaya ako kumilos. Ang ating tungkulin bilang mga sundalo ay hindi lamang labanan ang kaaway sa digmaan, kundi labanan din ang kawalang katarungan sa gitna ng lipunan. Marahang tumango si Isa. Hayaan nating ang katarungan ang manaig. Dahil ang ating tungkulin bilang mga lingkod bayan ay maging tagapagtanggol ng mga mahihina, hindi banta sa mga walang kalaban-laban. Sabay silang tumingin sa labas ng bintana, pinagmamasdan ang mga lansangan ng syudad na nagsisimula ng bumalik sa normal. Ang madidilim na araw ay lumipas na. Ngayon, ang liwanag ng katarungan ay muling nagsisimulang sumikat sa kanilang syudad. Ilang buwan na ang lumipas simula ng opisyal na manungkulan si Isa Reyes bilang hepe ng pulisya. Ang syudad na dati nababalot ng takot at pagkadismaya sa mga otoridad ay nagsimula ng magbago.
Ang mukha ng mga pulis ay muling nakilala bilang mga tagapagtanggol, hindi tagapanakot. Mga makabagong programa tulad ng e-police, kaibigan ng komunidad, isang transparent na online complaint service, at regular na pagsasanay sa etika para sa mga miyembro ay naging bahagi ng malaking pagbabago sa ilalim ng pamumuno ni Isa. Sa isang magandang parke sa syudad, ang sikat ng araw sa umaga ay marahang sumisilip sa mga mayabong na puno. Ang mga bata ay masayang naglalaro, habang ang ibang mga residente ay nag-ehersisyo. Sa isang medyo liblib na upuan sa parke, si Adrian ay mag-isang nakaupo, nagbabasa ng dyaryo. Bigla, may mga yabag na dahan-dahang lumapit. Itinaas niya ang kanyang tingin at bahagyang ngumiti. Akala ko hindi ka na pumupunta dito, sabi ni Isa habang umuupo sa tabi niya, nakasuot ng kumpletong uniforme, ngunit may mas relax na ekspresyon. Itinabi ni Adrian ang kanyang dyaryo at sumagot, ang lugar na ito ay laging tahimik, bagay para magmuni-muni o alalahanin kung bakit tayo naririto. Isang maliit na ngiti ang gumuhit sa labi ni Isa. Hindi ka talaga nagbabago. Tinitigan siya ni Adrian. At ikaw ngayon ay isang iginagalang na hepe. Masaya ka ba? Huminga ng malalim si Isa at sumagot ng mahinahon. Hindi pa lubos na masaya. Ang pagbabago ay nangangailangan ng panahon. Marami pang hamon na kailangang harapin. Pero at least, nagsimula na tayo at malaking bagay na iyon. Marahang tumango si Adrian. Masaya akong makita ang lahat ng ito. Dati, isa lang akong ordinaryong sundalo na nagkataong nakakita ng kawalang katarungan. Pero ikaw ang taong mula sa simula ay may malaking plano. Lumingon si Isa sa kanya, nagniningning ang kanyang mga mata. Gusto ko lang maging isang pulis na tunay na kapakipakinabang. Hindi lang isang simbolo kundi may kahulugan. Saglit silang nanahimik, ninanamnam ang payapang umaga. Ang mga ibon ay marahang humuhuni sa mga sanga. Ang hangin ay marahang humahaplos sa balat. Ang mundo ay tila mas maganda. Sa wakas, nagtanong si Adrian, kung ganoon, ano ang susunod mong gagawin? Sumagot si Isa ng walang pag-aalinlangan. Ipagpapatuloy ang paglalakbay na ito. Pananatilihing tuwid ang institusyong ito sa mga halagang dapat nitong taglayin, transparency, katarungan at pagiging makatao. Hanggat mayroong kawalang katarungan, patuloy akong lalaban. Ngumiti si Adrian. Talagang kahanga-hanga ka, Isa. Ngumiti rin si Isa at pagkatapos ay sinabi, hindi lang ako. Tayong lahat na naniniwala sa katarungan ang gumagawa ng pagbabago. Sabay silang tumayo mula sa upuan. Ang kanilang mga hakbang ay patungo sa magkaibang direksyon, ngunit may iisang layunin, panatilihing ligtas, makatarungan at para sa lahat ang